trends. Okay, sa segment naman na ito, ang pag-uusapan natin ay ang relationship. So, kamusta na kaya ang relationship ni Ma'am BJ? Yan! Okay, unahin natin, Meros, kasi medyo, naman, dahil kapatid ko yan, so, may mga konti akong alam sa relationship Parang narinig ko status. din kanina. No? So, the biggest revelation. So, first, unahin natin. Relationship sa iyong pamilya. Yeah. Nung nag-start ako mag-aral ulit, mas naging bonded kami. Okay. Kasi, ako kasi yung tipo ng tao na hindi humihingi ng tulong hanggat kaya ko. Oh, Pero independent talaga. Oo, nung parang, syempre, yung pagbalik mo ng pag-aaral, talagang magastos siya. Lalo yung, dami namin kailangan bilhin, ganito, ganyan. Tama. So, doon ako nag-start na, kailangan ko ng tulong, Eden, kailangan ko ng tulong. So, parang mas naging kami, parang mas pinakita ko yung weakest side ko. Nito na. Kasi before, hindi, parang mas gugustuhin ko dati before, na lumapit sa kaibigan ko or sa iba. Pero hindi ngayon mas humingi ako ng tulong sa family ko. Which is good. Tama. Kasi mas mas happy. Kasi sabi ko nga, yung tagumpay namin is family as a team. Yan. Siyempre, kamusta ka dyan? Ay, pinakamaganda kong mama. Siyempre, isa lang yun. Okay. So, I don't know if this is public or private sa buhay mo, but you are here in G-Talks, kaya kaming mga host ngayon ang masusunod. So, ito, I don't know kung ito ay pinapublic mo or not, kasi alam ko medyo solemn ka ring tao when it comes to family, I know. So, si DJ o VJ Mahaba ay isang single. Ikaw ba ay meron ka bang anak? Single parent. Yeah. Single parent. Yeah. Kasi parang sinasabi ng iba, single mom. Kasi mami ka lang. Eh ako natatag ko kasi yung sarili ko as daddy din eh. Okay. Kasi syempre kailangan mo maging mommy and daddy at the same time. Kaya yung iba na tinatag yung sarili na, ay single mom yan. No. Lalo na kung ikaw yung nagpo-provide sa mga anak mo, single parent ka. That's true. Kasi mas mabigat yun eh, na parang, kasi pag single mom, parang ganito, ganyan. Pang mommy duties Oo. lang. Okay. Pero kapag ikaw na din yung nagpo-provide, parang Ikaw be din ang proud provider. and loud. Okay. I am a single parent. So, ilan? Oo. Ilan ang kids mo? Actually, ito nakakatuwa. Dalawa, isang girl, 6 years old, and isang... 6? Yeah, 6. Yung inaanak mo, 6 na. Hindi niya alam. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Babawi ako sa Sa 7. Sa 7? Sakto yun. Tapos yung bunso ko naman ay 4 years old. Yun. 2 years gap. Okay. So, yung 6 years old, anong grade na niya? Mag-grade 1. Katatapos Grade 1. lang ng moving up niya nitong last Monday. So, dun parang mahirap talaga Balance. pag single parent. So, paano yun? Kasi sabi mo kanina, after mo sa work mo sa bank, minsan dumidiretso ka ng hosting ng gabi. So, paano yung children mo? Sila iiwan, nag-aalaga? si mama, na yung mga bata na kay mama. So, despite ng busy schedule, ginagawa ko talaga ng paraan na every Sunday, kanila yun eh. Kumbaga, so, pag Sunday, inimbita kita, hindi tatanggihan talaga. kami. Oo, seryoso, totoo. Kasi, ang ginagawa ko talaga, every Sunday, nagwo-worship kami, ganyan. Umaga yon. Tapos, kung wala man, kung halimbawa, tight yung budget namin, nagja-Jollibee lang kami, nakain lang kami dyan kung saan. Banding namin 3. Kumbaga, kaya minsan, pag may tatawag sa akin ng 8:30 to 12, or hanggang 1, wala talaga. Kasi naka-off yung phone ko, ganun. Ginagawa mo yun ng Sunday? Kumbaga, kung tumanggap man ako Hindi ng kita hosting. kukontakin pag Sunday. Oo, totoo. Kasi one time, parang DJ, kailangan namin ng host, ganyan-ganyan. Oo, yung manager yung naging host. Kasi sabi ko doon, sinabi nyo, pero talaga pag Sunday, hindi. Family time. Oo, totoo. Strict. Totoo. Kumbaga, dumating ako sa time na, alam mo yun, after ng event ko ng Saturday, umuwi ako around 3 a.m. Tapos kailangan namin mag-worship ng 8. Alam niyo, hindi ako naligo. Nagpalit lang ako ng damit. Sabi ko, halika na anak. Tapos after na natulog na ako. Kumbaga, natutulog muna si nanay. Maganda kasi na ipinapaintindi natin sa anak natin yung nangyayari. Then ako, ang ginagawa ko, every quarter, isasama ko si ate sa bank, o kaya si Joaquin,
Anak, ito yung ginagawa ni nanay, kasi nanay yung tawag nila sa akin. Kapag, parang half day lang, na may ginagawa ako, nakaupo lang siya doon, nagpo-phone siya. Na anak, ina-expose ko sila sa ginagawa ko. Ini-involve mo? Oo. Na anak, pag wala si nanay ng ganito, nandito ako sa Anong bank. rason mo? Anong rason mo? Gusto ko na, ayoko na isipin nila na, ay si nanay wala naman time sa amin eh. Okay. Gusto ko malaman nila na yung ginagawa kong yun ay para sa kanila. Para at least na-adapt nila na, ay si nanay pala, pag napunta pala siya sa bank, ito yung ginagawa niya. So, open sila na, ay nanay, magbabank ka ngayon, ganyan. Pag may event naman ako, halimbawa, big event, kasama sila, nandun sila sa stage. Eh, yung anak ko, kasi, si ate kasi, nakakausap mo na ate, nakaupo ka lang dapat ha, ganito, ganyan. Eh, ito si Joaquin naman, syempre, pasaway. makulit Hahabol ka. siya Oo, doon sa totoo. taas. One time, hinabol niya talaga ako nag-host. So, kasama ko siya nag-host akong ganyan. Hanggang Cute. parang after patatlo na, nakasama ko siya, nasanay na siya. Nanay, nandito lang ako, nakaupo lang ako. Na nakakatuwa na, samantalang dati talaga naiyak siya. Ngayon, parang dapat ang next kong gagawin, hindi ko na isasama kasi iiyak, hindi eh. Ang ginawa ko, pinaunawa ko sa kanila na, anak, ito yung ginagawa ni nanay. At least magkasama tayo. Oo. One time nga yung pinagkakaguluhan nila ni mayonnaise. Siyempre, mga kabataan doon, kagulo-kagulo. Yung anak ko, relax lang, nakaganon lang. Nasanay na kasi. na parang, anak, pinagkakaguluhan niya ng mga teenager. Ikaw nakaganon ka lang doon. Yan, parang, gusto ko nakita nila na pag wala ako sa bahay, yung ginagawa ko naman ay para din sa kanila. Okay. Kasi parang ako, sa mura nilang isip, gusto ko makita nila na yung ginagawa ko ay for them. Wow. Ayan. Pamayak na siya. Ay, Hindi nakakaano naman. naman. Hindi, parang, Dahil sobrang busy mo, nakakagawa ka pa ba ng gawaing bahay sa bahay? actually, hindi. yun yung ano ko kung parang sasabihin ng iba, ideal wife, hindi po ako marunong magluto. Hindi totoo. Hotdog na susunog ko nga. Para kasi gara. Shoutout kay gara. Oo, totoo. Tapos, one time nagsaing ako, sunog din yung gilid. Sabi nung nanay. Try mo rice cooker. Oo. Hindi, kapag yung parang syempre, bida-bida ka, ma. Ako magsasaing nasa bahay ako, ma. Ma, ako magluluto. Tapos one time Pag nagluto. Sunday, kasi Sunday family time nyo. Hindi, Hindi ka kasi- nagluluto. Hindi rin, kasi Labas na lang. one time nagluto ako, sabi ni ate, nanay, hindi naman masarap yung luto mo. Sabi niya, Very ganun. honest. Tapos sabi niya, nanay, sa susunod si Lolay na lang yung magluluto. Bili na lang tayo, nanay, nung Ulam. pandagdag. na parang, yan sabi ko, mahirap din kasi kapag ang standard ng masarap na luto ay nanay mo. Tapos ikaw hindi marunong. Totoo Masakit. yan. Na parang, nag-e-effort ka naman. Na, ako yung Para magluluto. sa bahay, kahit gayahin kayo adobo ng ina, hindi ko Hindi, magagawa. hindi totoo na parang masakit kapag masarap magluto yung nanay mo. Totoo yun. Kasi ang taas ng standard tuloy ng mga anak ko na yun yung masarap na luto. Hindi anak, okay. At least nalagyan natin ng sahog. Okay. So, if you don't mind, kailan ka nagsimulang maging solo parent? Kung susumahin, parang almost 4 na ngayon. 4 years. years. As in 4 na. Kasi hindi din, naging masalimuot din yung love life ko talaga. Siguro dahil natag niya na ako as ambisyosa Masyado ka ng ambisyosa. So, okay lang mag-ask? Okay. So, naghiwalay kayo parang magpo 4 years ago. Oo. Okay. So, ano yung naging mitya ng paghihiwalayan niyo? Ako ayoko din kasing mag-badmouth pa din sa, syempre, legal spouse ko pa din naman siya. Yes. Kumbaga, siguro ako sa part ko may pagkukulang din ako kasi sobrang... In a way? Oo, in a Of way na time? sobrang busy ko na. Okay. Na sabi ko nga, hindi nga ako masarap magluto. Kumbaga, siguro act of service, hindi ko na nagawa. Kasi ako more on, mas strong kasi ako sa kanya financially. Kasi that time, pinag-aral ko siya. Sabi ko sa kanya, ayoko siyang mataglang as asawa ni DJ Maha. Kasi pag nakikita siya ng tao, asawa ni DJ Maha, asawa ni DJ Maha. Ayoko na ganun. So, sa tingin mo ba, yung lagi sinasabi ng mga tao na gano'n, sa tingin mo, naging isa yun sa rason niya? May point in somehow. Kasi lalaki parang syempre yung ego niya. Pero ang tinapos niya? Eduk. Siyempre, parang ako naman, masaya din naman ako na naging part ako nung success Ng niya journey ngayon. niya. Oo. Na,
at least meron akong, alam ko sa sarili ko na buo kong binigay yung pagmamahal sa kanya eh. Kung may pagkukulang man ako, di sorry. Pero wala akong magagawa. Kumbaga, hindi kasi ako yung babae na pambahay eh. Ako yung nasa labas na kailangan kong kumita ng... I agree with you. Kumbaga, yun yung role ko eh. Hindi, Yes. Kasi pag nasa bahay ako, nanghihinayang ako sa oras na, ay, pwede akong kumita ng ganito. Tama. May more pa ako na pwedeng gawin. May more pa ako mai-inspired. Nasa labas ang pera. Totoo. Kumbaga, dumating din ako sa point na siguro kaya nangyari sa akin para ma-inspired yung iba na kagaya ko. Kasi yung iba parang matatag, ay, single mom na lang, gano'n. Hindi eh. Kasi pinili mo yung way na yun eh. Tsaka everything happens for a reason. So ano ba to? Mutual decision nyo? Actually, nung una, kasi dumating ako sa point na nag-anxiety ako eh, and depression. Yung pinaka naging red flag na lang sa akin ng sobrang depressed na ako, nasa loob ako ng CR, maglalaslas ako. Parang thrice na nangyari yun. Pero yung paapat na beses, Parang hindi ko ma-imagine kasi you're very strong. kasi hindi ko siya kinikwento sa iba. Okay. Nahihiya ako kasi naniniwala ako na yung baho nung asawa ko, baho ko yun. So, yung problem namin as a family, amin lang. Kasi kahit even best friend ko, sa kawork ko sa bank, hindi nila alam. Kumbaga, problema natin to is atin lang. Tama, Hanggat kaya ko pang takpan, hanggat kaya kong isave, gagawin ko eh. For the sake ng complete family. Kasi, syempre, may mga bata na maaapektuhan. Pero yung naging pinaka-red flag ko na parang, ay, tama na, Maha. Hindi na okay. Kasi yung pinakalas ko na attempt ng suicide. Alam niyo na, matatawa kayo, sorry. Nasa CR ako noon. Alam niyo, paakyat ako ng hagdan, nakatawa ako, tapos naiyak ako. Papatayin ko yung 2 kids. Ha? Pumasok yun sa mindset mo? Kasi ano siya, hindi na... Depressed talaga. Kasi parang, So, iba talaga yung love, do? oo. Na parang, pero hindi nakaiyak ngayon. Ganda ko siya. Hindi kasi parang, naging red flag na yun na, ay, Maha, ano na. Kasi inisip ko naman nun, na kung kasi decided na ako eh. Sabi ko, magpapakamatay na ako kasi ang sakit, ang bigat. Ngayon, inisip ko yung 2 bata. Sabi ko, pag nagpakamatay ako ngayon, saan maiiwan yung 2 bata? Sa nanay ko, may tanda na yun. Kumbaga, panibago na naman yung cargo. Kung sa mga kapatid ko, nakakaawa naman. Wala pa naman silang anak. Kumbaga, yung responsibilidad na pagiging parent, iiwanan ko sa kanila. Kumbaga, hindi ko siya pwedeng ipagkatiwala nga sa legal spouse ko kasi hindi pwede. Okay. Kumbaga, alam ko ako yung may capacity na magbigay ng magandang buhay sa kanila. Ano ginawa ko nun? Binalot ko sila ng kumot. Tapos, oo, gumot. Tapos daladala ko sila kasi naulan nun. Marunong ako mag-tricycle. Hello? Minsan pumapasada, ganun talaga ako pag... Ito lang yung hinahangan ko talaga kay Maha. Marunong siya mag-drive. Oo, marunong ako ng motor, tricycle, tsaka 4 wheels. Oo, next natin, karo na. Hindi, alam niyo, yung binalot ko. Kasi doon sa bahay namin, 3 nga lang kami natira kasi umalis na yung husband ko that time. Binalot ko sila kasi naulan. Kaya naman ako kasi yung nanay ko, kaya hindi natuloy yung plano ko na papatayin ko yung 2 bata. Biglang nag-chat yung nanay ko, kumain ka na. Which is not normal. Parang, sinave talaga ako ng nanay ko. Kahit lagi kami magkababag at maligalig yun. Kaya yung mahal na mahal ko. Binalot ko yung 2 bata, sinakay ko sila ng tricycle, itinali ko sila. Kasi tulog sila eh. Para at least, nagising sila, kumot. Tinali ko sila ng kumot, may mga una nakalagay. Kasi walang hahawak sa loob ng tricycle. Di ba yung normal na tricycle? Mamaya pag napapreno ko, malaglag. So ginawa ko, tinali ko ng kumot na ganun. Kasi syempre, sabi ko, paano ako magdadrive? Walang hahawak sa anak ko. Ayoko naman na yung anak ko dun, mamaya malaglag na, naiwan ko na. Drive pa ako. Umuwi ako sa nanay ko. Sabi ko kasi hindi ko na kayang itago yung nangyayari. Pero tinago ko pa rin, punta ako sa nanay ko. Gulat nanay ko, ano ginagawa mo dito? Sabi ko, Ma, si Justin nasa bakasyon lang, ganyan. Bakasyon? Hindi mo sinabi? Hindi ko pa sinabi, kasi syempre, parang baka kasi sinusubok lang kami, so kailangan maging strong. Dito muna kami, na parang syempre, iniwan ko yung mga bata, ako naman tuloy-tuloy pa din ako ng pagtatrabaho. Alam niyo, dumating ako sa point na nasa conference room lang ako ng bank. Yun, shout out Sir Joey. Iyak lang ako ng iyak. Sabi ko, anong mali, anong kulang, anong nagawa ko.